Paano kung biglang dumating ang pagkakataon na hilingin sa'yo ng kakambal mo na pakasalan ng girlfriend nito bago ito mamatay? Gagawin mo ba? At paano rin kung ang girlfriend nito ay ang pinakapasaway, maarte at maldita sa universityng pinapasukan nyo? Magagawa ba ng isang presidente ng Supreme Student Council na baguhin ng isang Mika Villa Agustin? Yan ang ating tutunghayan sa ating bagong kwento. Marco, daing ni Miko habang hawak-hawak ang isang kamay niya. Hinigpitan niya ang hawak niya sa dugoang kamay ng kakambal. Si Mika, promise me, wag mo siyang pababayaan. Nahihirapang sabi ni Miko habang habol-habol ang hininga. Hindi siya kaagad nakasagot. Miko met an accident habang papunta sa simbahan kung saan naghihintay ang soon-to-be wife itong si Mika Villa Agustin, the famous rebel in the school campus. Humigpit pang lalong hawak ito sa kanya. Kuya, please, marry her. Halos manlaki ang mga mata niya sa narinig. Gusto nitong pakasalan ko ang girlfriend nito? Hindi ko na kaya. Ipangako mo wag mo siyang pababayaan kahit anong mangyari. Pakasalan mo siya. Kitang-kita niya ang paghihirap sa mukha nito base na rin sa pagsasalita nito. Miko, don't say that. Mabubuhay ka. Umiling ito. Promise me, please. At nahirapan na itong huminga. Pikit mas na siyang tumango. Okay, I promise. Nakita niyang ngumiti si Miko. Salamat, kuya. At tuloy na itong bumitaw sa mahigpit na pagkakahawak niya. Miko! Napalingon si Marco sa nagsalita. It was Mika who is running while wearing her white wedding gown. Miko, baby, I'm here. Umiiyak na sabi nito at niyakap ang nakapikit ng kakambal niya. Wala tong pakialam kahit malagyan ng dugo ang puting-puting damit nito. Siya naman hindi makapagsalita. Parang nalunok niya ang dila. Miko is gone? My brother is gone. Pabagsak siyang napaupo sa isang silyang naroon. Pero dinig na dinig niya pa rin ang daing at hinagpis ni Mika. Baby, look! I'm already wearing my wedding gown. Hindi ba excited kang makitang suot ko to? Hindi ba we're go to New York para ka? Tapos hindi ba nangako ka lilimutin natin ang buong mundo? Baby, today is our wedding day. Bakit tulog ka pa rin dyan? Walang humpay na iyak at agulgol nito. Ang isang Mika Villa Agustin umiiyak at walang pakailam kahit magulo ang buhok at makeup nito. Miko, please don't leave me. Please, I'm begging you. Hagulhol pa rin ito. Nararamdaman niyang paghihirap na nararamdaman nito. Inawakan niya si Mika sa isang braso at pinipilit ilayo sa bangkay ng kapatid dahil kailangan itong dalhin sa may morgue. Don't touch me! At tinanggal ang pagkakahawak niya mula dito. You need to be strong, Mika. Mahinahong sabi niya rito. Humarap to sa kanya at galit na nagsalita. Strong? You think kaya kong gawin yan? Yung lalaking pinakamamahal ko iniwan na ako at di nababalik kahit kailan. How can I be strong? You fucking tell me? Sigaw nito sa kanya. Do you think that it's easy for me to accept this too? Hindi lang kapatid kong nawala, Mika. I also lost my best friend, my companion, my twin and my partner in everything. Kaya huwag kang umakto na parang ikaw lang ang nawalan. Di niya napigilan ng sarili at nasagot niya ang babae. But I really know that this is not also easy for her, for us. Hindi to nakaimik at tulala lang na nakatingin sa bangkay ng kapatid. Look, I'm sorry. Hindi makakabuti kung mag-aaway lang tayo. Pagkuwan ay sabi niya rito. Hindi pa rin to nagsalita at nanatiling walang imik hanggang kunin na ang bangkay ng kakambal niya. Makalipas ang halos 3 oras na iayos na ang mga labi nito. Ni hindi man lang makakauwi ang ate Elise niya at ang mga magulang nila mula sa Canada. Pagkaraan na ilang araw, mabilis ding nailibing na maayos ang kapatid niya, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin sila nagkakausap ni Mika. Isang linggo nang lumipas magmula nang mailibing ang kapatid niya pero hindi man lang niya nakikita ang babae sa school. Suzette. Tawag niya sa kaibigan ni Mika na makita ito sa pathway. Yes, President? Matamis ng ngiting sagot nito habang nagpapakyut at pumipikit-pikit pa ang talukap ng mga mata. Do you know where's Mika? Nope. Nakangiting sagot nito. Do you know where I can see her? Nag-isip muna to bago marinig salita. Yes, but I'm not gonna tell you. Naisipan nito sa kanya na ikinainis niya. Suzette, please, I don't have time for this. Tell me her address. Pero hindi pa rin to nagsalita. I owe you for this, please.
Pagmamakaawa niya rito, hindi kasi maganda ang kutob niya. Bigla tong tumawa ng malakas. I'm just kidding, Press. Of course, I will give you her address. At mabilis sinabi nito yon sa kanya. Mabilis siya nagpunta ng parking lot at sumakay sa kotse niya. Nakakailang doorbell na siya na makarating sa lugar, ngunit walang nagbubukas ng pinto. Mika! Tawag niya rito. Nang di pa rin to sumasagot, sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nagulat siya nang bumukas ang pintuan. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya ang mga nagkalat na bote ng alak at magulong loob ng bahay. Mika! Tawag niya pa rito. Pumasok siya sa kusina at sa loob ng kwarto pero wala ito. Akmang lalabas siya ng kwarto nang mapalingon sa may banyo. Nang narinig niya ang lagastas ng tubig kaya't nagmadali siyang tumungo roon at halos matulala sa nakita. Mika is lying on the floor of her bathroom. Naglaslas ito? Tanong niya sa sarili na makitang humahalo ang dugo nito sa tubig na naroon. Binuhat niya ito at dalidaring dinala sa ospital. Isang oras na siya naghihintay sa labas ng emergency room nang biglang bumukas ang pintuan. Doc, how is she? Nagmamadaling tanong niya sa doktor na kalalabas lamang. She's fine now. Mabutit na dala mo siya kaagad dito dahil kung hindi, baka naubusan siya ng dugo. Paliwanag sa kanya ng doktor. Di siya agad nakapagsalita. She needs to rest and then pwede na siyang lumabas. I need to go. Naibilin ko ng lahat sa nurse. Paalam nito sa kanya na agad naman niyang tinanguan pagkatapos magpasalamat. Pagkaalis ng doktor agad nitong pinuntahan. Namumutla ito at walang kahit anong makeup sa katawan but she's still beautiful. Why did you do this? Nang bigla ang pagdilat ng mga mata nito. Miko? Napakunot ang noo niya dahil sa sinabi nito. Miko, you're back! Ngiti nito at bigla siya nitong niyakap. Mika, wait! At pilit tinatanggal ang pagkakayakap nito mula sa kanya. What's wrong, baby? Kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Mika, Miko is gone. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan, sa kapatid ko. Pagpapaliwanag niya nito ng mahinahon. Nag-uunahang pumatak ang mga luha sa mata nito. I'm not Miko, but I'm willing to marry you, Mika. Pikit matang sabi niya rito. What are you saying? What are you talking about? Naguguluhang sabi ni Mika, nagulat din sa sinabi niya. Marry me, but we will do that after our graduation? Seryosong sabi niya rito. Stop talking nonsense! Di makapaniwalang sabi pa nito habang nanlalaki ang mga mata. Pinilit niyang wag magsalita at manahimik na lamang. Just leave me alone, Marco. Hindi ako magpapakasal sa iyo. At tumalikod na ito pahiga. Hindi niya na to inungkat at hinayaan na lamang tong magpahinga. Hindi mo na dapat to ginagawa. Supladang sabi ni Mika. Habang isang araw, inihahatid niya ito sa condo unit nito. Pinalabas na kasi ito ng doktor na makapagpahinga ito. It is my obligation to protect you. You are once my twin brother's soon-to-be wife. Habang seryosong nakatingin sa mga mata nito. You don't have an obligation in me, Marco. Madiing sabi nito at mabilis na nag-iwas ang tingin sa kanya. When I said I want to marry you, I am serious with that. At tinitigan niya to sa mata. Then I will say that you can tell it to the Marines. At tinaasan siya nito na isang kilay. I will never, ever marry you. You can go now. At mabilis na tong pumasok sa kwarto nito nang ganap makapasok. Naiwan siya sa may sala at malalim na napabuntong hininga. Sometimes I wondered, ano nga ba nagustuhan ng kapatid ko sa kanya? Lumabas siya ng kondong napapailing bago tuluyang sumakay sa loob ng kotse niya. Kinabukasan maaga siyang pumasok dahil marami pa siyang gawain. Siya ang presidente ng Supreme Student Council sa Architecture Department sa school, kaya sanay na sanay siyang tawaging president or press. Nagulat pa siya na makasalubong ang babae sa may koridor. Mika, tawag niya rito. Tiningnan lang siya nito pagkatapos ay akmang lalagpasan na siya nang hinawakan niya to sa isang braso. Mika, what do you want? Maarteng sabi nito habang nakataas ang isang kilay. Are you okay now? Nag-aalalang tanong niya rito. Napabagato ng hangin at inesmeran siya. If I'm not, I shouldn't be here. Pabalang nasabi pa nito sa kanya na bahagya pang lumakas ang boses. At tinanggal nitong pagkakahawak niya at nagtuloy-tuloy na sa paglalakad. Good morning, Press. Bati sa kanya ng mga kasama niya nang pumasok siya sa office.
PS, office for every organization, not literary office sa mga building. Good morning too. Ngiting sabi niya sa mga ito. Alam mo na rin ba, Press? Napangunot ang noo niya. About what? Mika Villa Agustin scandal. Seryosong sabi nito sa kanya. Mika's what? Gulat na tanong niya sa mga ito. Here! At iniabot nito sa kanya ang cellphone nito. Halos manlaki ang mga mata niya. It was Mika making out with someone. Hindi masyadong aninag ang mukha ng lalaki at ni Mika, but he was damn sure it was really her. Where did you get this? Galit na tanong niya. Not sure. Halos kalat na to sa buong campus press. Sagot ni Jerry, ang treasurer sa school nila. Napapailing na tumakbo siya. He need to find her. Hi, Press. Good morning, President. Bati sa kanya ng mga nakakasalubong niya but he doesn't have time to answer back. Pinuntahan niya to sa classroom nito pero wala ito. Maging sa pantry at sa library wala din to. What if she tried to commit suicide again dahil sa nangyari? He really need to find her as soon as possible. Halos malibot niya na ang buong campus pero wala pa rin to. Where the hell are you, Mika? Kinakabahang tanong niya sa sarili. Na may biglang maalala agad siyang pumunta patungo sa lugar na yon. It was their old building. Dito madalas magpunta ang babae at mga barkada nito. Alam niya yon dahil ilang beses na rin niya itong pinuntahan doon dahil na rin kay Miko. Nang madatnan niya ang mga to ay nagtatawanan ang mga ito na parang wala ng bukas. Nang mapalingon sa kanya si Suzette ay agad siya nitong binati. Oh, look us here! Hi, Press! Habang malawak ang ngiti sa mga pisngi nito. You still have the guts to laugh in this kind of situation? Nangunot noong baling niya kay Mika at di na pinansin ang pagbati sa kanya na Suzette. Tiningnan lang siya nito at nakakalokong umisi. Did you already watch it? Great, isn't it? Mika! Maigting na sabi niya rito. Gusto niya nang sumabog sa galit pero pinipigilan niyang sarili. Bakit sa tingin mo ba? Susubukan ko ulit magpakamatay dahil sa nangyari kaya humahangos ka papunta rito? At tumawa to na nakakainis. Oo, I think we need to get out of here. Sabi ni Julie, one of Mika's friends, at tuloy-tuloy nang umalis sa mga to. Nang tuluyang makaalis sa mga to ay saka lamang siya nagsalita. It's all about your reputation, for Pete's sake. I think you don't have any business on that, Mr. Gamboa. Walang emosyong sabi nito sa kanya. Why do you need to do this? Kailan pa nangyari yun? Tell me. Pinagtataksal mo ba ang kapatid ko noon pa? Seryosong tanong niya. I don't need to answer that. At tinignan siya nito na matalim. Tell me, is it you on that video? Hindi nagpatinag na sabi niya. What do you think? Am I a good performer? Ngisi pa nito sa kanya at napabuntong hininga siya. Are you doing this para hindi ko nagustuhin na magpakasal sa'yo? No. Mabilis na sagot niya. Then what? Inis namang sabi niya. Because I want to. I just love doing that, I guess. At ngumisi pa to sa kanya. You're really impossible. Pero kahit ano pang gawin mo, Mika, I am still here. I am very much willing to marry you. Seryosong sabi niya. Dream on. Pagkatapos tumayo na to at mabilis na naglakad paalis. I will protect her, bro. I promise. I promise that to you. I contacted all of my sources just to delete that video scandal on the internet. Nakita mo ba dude yung scandal ni Mika? Dude, she's so hot. Kung ako yun, lalaspagin ko yun hanggang magsawa ako eh. Nakita mo ba yung dibdib niya? Doon pa lang naapektuhan na ako. Sabay tawa ng malakas ng dalawang lalaki nag-uusap sa may pathway, hawak-hawak ang mga cellphone nila. Mabilis siyang napahinto nang marinig ang mga yon. Para nag-init ang dalawa niyang tenga sa narinig. You too! Tawag niya sa dalawang lalaki. Napakunot ang mga noon nito nang lingunin siya. Delete that video? Galit na sabi niya sa mga ito. Why? Press! Ngisi ng isa sa kanya. So, tama ba yung malanding babaeng nasa video? Tanong naman ng isa pa. What did you say? At tinawakan niya to sa kwelyo at mabilis sinila patayo. Whoa, dude, easy! At ngumisi pa to na parang aso. Delete that video or you're not going to receive your diploma. Galit na sabi niya. Bahala na mga tong isipin na ginagamit niyang posisyon niya. Parang natakot naman ang mga to at agad nilang binura ang video sa harapan niya at tuluyan ng umalis.
Kaagad niyang pinuntahan ang room ni Mika. Kailangan nilang mag-usap ng masinsinan. Hi, Press! Ngiti na mga estudyante sa kanya na makita siya. Press, napadaan ka? Tanong pa ni Laika sa kanya, isa sa mga kaibigan din ni Mika. I'm looking for Mika. Mika? Tanong nito. I think she's with William, the hottest varsity player here in the university. Sabi nito na may kasama pang kilig. William, the playboy? Ngunot noong tanong niya. Yup, sabay ngisi na sagot nito. Where are they? Maybe they're on the hotel right now, licking and kissing each other. At tumawa pa to na malakas. Parang tuluyan na siyang sasabog. Mika, what the hell are you doing to yourself? Tanong niya sa sarili at tuluyan nang umalis. He has a lot of things to do bilang presidente ng SSC, pero hindi niya hahayang magkakaroon ito. Hahanapin niya ito and he's already in the parking lot na mamataan ang hinahanap. They are kissing hardly. Mika! Tawag niya dito. Mabilis tong napalingon sa kanya. What do you want? Come with me. We need to talk. Seryosong sabi niya rito na makalapit. Come with you? Oh, I like that. Malanding sabi pa nito na may kasamang malanding ngisi. Mika, wala akong pa na makipaglokon sa'yo, ha? Me too. We have to go. At mabilis siya nitong tinalikuran. Pero bago pa to makalakad pa palayo, nahawakan niya na to sa isang kamay. Mika, what are you doing? Ubos na ang pasensyang sabi niya. Humarap muna to sa lalaki. Liam, you go first, okay? Just wait me there, please. At nagpapakit pa. Para naman tong maamong tupa na tumango at sumunod. Ilang sandali lang silang dalawa na lang ni Mika ang nasa may parking lot at mabilis siya nitong hinarap. Come back to your senses. Why are you doing this? Kunot noong tanong niya rito. Doing what? Balik tanong pa nito sa kanya. Doing this. Those men with you? Oh, every man. Making out with every man passing by in front of me? Ngisi nito sa kanya. Please stop this nonsense. Do you think Mika will be happy? Dito sa mga ginagawa mo? Sa mga nangyayari sa'yo? Biglang lumambot ang itsura nito. When Miko died, I already lost myself too. But Mika, this is not the right thing to do. Bata ka pa. Marami ka pa makikilalang magmamahal sa'yo. Makikilala? Miko is the only man for me. Siya lang at wala nang iba. I'm still here. I want to marry you like what I've already said the other day. Seryosong sabi niya. Really? Are you a good lover? A good love maker? Hamon ito sa kanya. Mika! Why, President? Don't tell me you're still virgin. Ngisi nito. This girl is so vulgar. Sabi niya sa isip. Kung yun lang iniisip mo, don't worry. I can teach you all day and night until the time you cannot walk straight. Dire-diretsong sabi pa niya rito habang nakatitig sa mga mata nito. Di niya alam pero parang namula ang mukha nito. Still no. Marco, do not waste your time on me. At tuloy na tong sumakay sa kotse. No, Mika. I already promised my brother to protect you kahit anong mangyari. Kailangan niya pa kumuha ng tao para lang sundan ang babae sa mga lakad at pinupuntahan nito. Mika's sighed. I feel irritated when my ex-fiancé's twin brother is always there pestering me around. Gusto pa nitong pakasalan ko siya as if naman, at that I will accept his proposal. Babe, come here. Tawag sa kanya ni William na makita siya. Gusto siyang yayain ito sa hotel but she refused. Salip sa isang bar sila pumunta. Nang lumapit siya rito, agad siya nitong hinapit sa may bewang. Pinakilala sa mga kaibigan nitong nandun din sa bar. 1 week na siyang hindi pumapasok sa school dahil na rin kay Marco at sa scandal sa school. Di niya alam kung sinong galit sa kanya at nagawa ang ganong katinding bagay. She will never do that. Magaling ang pagkaka-edit ng mukha niya at aakalain mong siya talaga iyon. Napadami ang lagok niya ng Bacardi dahil sa mga naalala. Di niya namalayan sobrang lango niya na sa alak ng mga oras na yon. I want to dance, sabi niya kay William. Agad naman siyang inanalayan nito sa may dance floor. Wala na siya sa sariling katinoan ng mga oras na yun dahil lunod na siya sa alak. Kagad niyang inindayog ang balakang niya habang hawak siya ng lalaki at sinisimulang halikan siya sa leeg at tenga. Nang bumaba ang isang kamay nito at pumisil sa isang pisngi ng puwitan niya, nagulat siya. Nang akmang sasampalin niya to, may biglang humila sa kanya at kinaladkad sa palabas ng bar. Napakabilis ng mga pangyayari. Where is William? Nang tignan niya kung sino may hawak ng braso niya, ay napasimangot siya.
What's wrong, Mika? Just tell me everything. I'm willing to listen, please. Just don't do this in this way. Frustrated na sabi ni Marco habang lalong humigpit ang pagkakahawak ito sa kanya. Marco is the president of the Supreme Student Council in Architecture Department. Marami sa mga classmates niya ang may crush dito dahil bukod sa napakagwapo nito'y napakabait din at yata marunong magalit at laging nakangiti. Just stay away from me. At tumalikod na siya pero na maglalakad na, muntikan pa siyang matumba. Careful! At inanalayan siya nito bago siya tuluyang mangudngod sa may simento.